push inflation. Pag sinabi naman nating demand pull inflation, tumataas ang presyo dahil masyadong malakas ang demand ng mga tao kumpara sa supply. Ibig sabihin, maraming gustong bumili pero kulang ang produkto. So halimbawa, malaki ang kita ng mga tao, ibig sabihin marami silang pera. Mas maraming bumibili, kaya nagkakaroon ng shortage. Sumunod, maraming proyekto at negosyo, mataas ang demand sa materyales. So marami yung nag-ooperate na negosyo, mataas yung demand o maraming bumibili ng isang materyales. Sumunod, mga konsepto sa inflasyon. So ano nga ba yung mga konsepto sa inflasyon? So una, meron tayong tinatawag na boom. So ano nga ba yung boom? Ibig sabihin nito, may magandang takbo ng ekonomiya, mababang antas ng kawalan ng trabaho, at may maayos na antas ng pamumuhay. So kumbaga, pag sinabi nating boom, maganda yung takbo ng ekonomiya. So ibig sabihin, walang balakid ng kahirapan. So lahat ay um, may trabaho, karamihan ay may trabaho at may maayos na antas sa pamumuhay. Ibig sabihin, yung pangangailangan nila ay nakukuha ng bawat isa. So kumbaga, walang naghihirap sa isang bansa o sa isang lugar. Kasi maganda ang takbo ng ekonomiya. Lahat ay may trabaho. Pag sinabi nating depression, so ito naman ay kabaligtaran ng boom. Ito ang pinakamababang antas ng ekonomiya, kung saan mataas ang antas ng kawalang trabaho sa loob ng isang taon. Pag sinabi nating depression, ito yung bagsak ang ekonomiya. Masyadong mahal ang mga bilihin, ito kung maraming naghihirap at marami ang walang trabaho. Ibig sabihin, hindi maganda ang takbo ng ekonomiya. Kasi marami ang naghihirap, mataas ang presyo ng mga bilihin, at hindi na ibibigay ang mga serbisyo sa mga mamamayan. Ang slump sa inflation, ito ay ang pagbagal o pagbaba ng bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ibig sabihin, tumataas pa rin ang presyo pero ito ay mas mabagal na kaysa sa dati. Sumunod, hindi na kasing tindi ng dati ang inflation. Kumbaga, hindi na siya ganun kabilis. Pag sinabi naman nating recession, ito ay ang pangkalahatang pagbaba ng ekonomiya sa loob ng ilang buwan. So, kumbaga, ito na yung pinakamababa ito yung mababang ng ekonomiya. So, kumbaga dito, bagsak ang ekonomiya at ito ay tumatagal ng ilang buwan. Ang stag ang stagflation naman ay isang bihira pero delikadong sitwasyon sa ekonomiya kung saan sabay-sabay ang mga sumusunod. Mataas ang inflation, plus mabagal ang ekonomiya, plus mataas ang unemployment. So kumbaga dito, sabay-sabay yung pagkakaroon ng mataas na inflasyon, mabagal ang ekonomiya at mataas yung rate ng unemployment. Inflation naman, ito ay ekonomiyang may bagyang inflasyon. So kumbaga bagya lang. So konti lang yung inflation niya. Ang disinflation naman ay ang pagbagal ng inflation rate. Ibig sabihin, bumabagal ang pagtaas ng presyo pero tumataas pa rin ang bilihin. Mas mabagal na ang pagmahal pero hindi pa bumababa ang presyo. Inflationary gap, so ang pangkalahatang demand ay higit na mas malaki kaysa supply. Ibig sabihin, mas malaki yung may pangangailangan ng mga produkto kaysa sa supply na meron ang isang ekonomiya. Ang pagtaas ng mga pangkalahatang presyo ng mga bilihin
ay ang tinatawag na inflasyon. Ano-ano ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng inflasyon sa ating ekonomiya? Ang mga sumusunod ay makapagbibigay sa inyo ng kaalaman kung bakit nagkakaroon ng inflasyon. Ano ba yung mga dahilan ng inflasyon? So una, yung tinatawag natin o yung nabanggit natin kanina, the demand pull inflation. So ang patuloy na pagtaas ng demand na hindi matugunan ng supply. Kapag ang demand ay tumataas, hindi matugunan ng supply, ang pangkalahatang presyo ay tumataas na nagiging dahilan ng inflasyon. So, kapag mataas ang demand sa isang produkto at kulang ang supply, ang tendency nito is tataasan ito ng presyo ng mga negosyante para hindi agad ito maubos at para hindi tayo magkaroon ng shortage. On that way, kapag mas mataas ang presyo ng isang produkto, mas mag-iisip ang mga tao na bilhin ng isang produkto at mas liliit ang kanilang purchasing power. So, isa din ito sa mga pwedeng gawin para makontrol ang pagkaubos ng supply. Pag sinabi naman natin cost push inflation, ang pagtaas sa alinman sa salik ng produksyon ay makadaragdag sa gastusin ng produksyon. Ang pagtaas na ito sa gastusin ay idaragdag sa presyo ng mga natatapos na produkto. So, pag sinabi natin cost in push inflation, kung magkano yung nagastos sa pagka-create ng isang produkto, doon mo ibabase kung magkano ang ipepresyo sa isang produkto. Kasi hindi ka naman magnenegosyo ng malulugi ka. So, kailangan mabawi mo yung ginastos mo at tumubo ka at mabawi mo rin yung puhunan mo. So, at tumubo din. No? So, syempre, kung gaano kamahal or kung gaano karami or kung magkano man ang presyo or kung marami man ang malaki man ang presyo na nagastos mo sa pagkikreate ng mga produkto, dapat lang ay idagdag mo ito sa presyo ng produkto. Kasi para mabawi mo yung gastos at para tumubo ka ng mas maayos. Imported induced inflation. Ano nga ba yung ibig sabihin nito? So, ang imported induced inflation, so ito ay uri ng inflation na nagmumula sa pagtaas ng presyo ng mga inaangkat or ini-import mula sa ibang bansa na nagtitrigger sa pagmahal ng bilihin sa loob ng bansa. So, paano nga ba ito nangyayari? So, halimbawa, tumataas ang world prices ng langis. So, ang langis, isa siya sa pangunahing pangangailangan natin dito sa ating bansa para makapag-create, makapag-transport ng mga produkto. So, kapag nagmahal ang langis, so na inaangkat natin sa ibang bansa, so magmamahal din ang ating mga produkto. Sumunod, humina ang exchange rate ng lokal na pera. Isa yun sa dahilan at isa pa sa another thing na pwede mangyari is mas mahal ang transport at shipping costs ng mga produkto or mga materyales na gagamitin. So, kaya ginagamit sa pag-create ng produkto, so kaya nagkakaroon ng inflation. Pa sa dahilan ay yung tinatawag natin na profit push inflation. So, dahil sa mga negosyante ng ibig ay malaking kita, itinatago ang mga produkto na nagiging sanhi ng kakulangan at nagiging sanhi ng pagtaas ng presyo ng bilihin. So, ibig sabihin, yung ibang produkto ay tinatago nila. So, hinihintay nila na magtaas ang market value nito bago nila ito ibenta. So, on that way, mas kikita sila ng malaki. So, another, pwedeng ang profit push inflation ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin dulot ng pagtaas ng tubo or yung profit ng mga negosyo kahit hindi naman tumataas ang gastos sa produksyon. So, paano nga ba? So, kumbaga, tinaasan ang presyo para mas lumaki ang kita. So, paano nga ba ito nangyayari? So, may market power ang mga kumpanya. So, halimbawa, yung tinatawag natin na monopolyo at oligopolyo. So, nangyayari yun. Kaunti ang kompetisyon. Ibig sabihin, sila lang yung nagpo-produce or iilan lang yung nagpo-produce ng isang produkto, kaya nilang gawin ito at wala namang choice ang mga tao kung hindi bilhin ito. Sumunod,
mataas ang demand kaya kayang-kaya demand kaya kayang magtaas ng presyo. Ibig sabihin, marami ang kumukuha kaya malakas ang loob nila na taasan ng presyo. Sumunod, hindi mahigpit ang price regulation. So kumbaga yung pagsiset sa kanila ng price ay hindi ganun kahigpit ang gobyerno. Ang currency inflation, so ang pagdami ng supply ng salapi ay nagdudulot ng paggastos ng malaking halaga upang makabili sa kakaunting produkto. So, ano nga ba yung currency inflation? Ito ay isang pagbaba ng halaga ng pera o currency na nagreresulba sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ito, humihina ang pera kaya kakaunti na ang nabibili. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? So, kapag ang halaga ng pera ay bumaba, so halimbawa yung piso ay bumaba, mas mahal ang imported goods, tumataas ang cost of production, at tumataas ang presyo ng bilihin. Petrodollars inflation, ang labis na pagtaas ng petrolyo ay nagiging sanhi sa pagtaas ng pangkalatang presyo ng mga bilihin. So, ang sabi nga nila, kapag tumaas ang presyo ng langis, lahat yan ay gagalaw. So, kapag mataas ang presyo ng langis, tataas din ang presyo ng mga bilihin kasi ang ginagamit natin ay langis sa production, sa pagde-deliver ng mga produkto. So kapag nagmahal ang langis, so gagalaw yan lahat. So magmamahal din ang presyo ng mga bilihin. Hindi sa lahat ng pagkakataon negatibo ang inflasyon. Dahil kung may naaapektuhan, ay meron din namang nabebenepisyuhan sa tuwing may inflasyon. So, ang mga isa sa mga negatibong epekto ng inflasyon ay ang bumababa ang purchasing power ng pera. Pangalawa, pinakaapektado ang mahihirap at fixed income earners. So sumunod, tumataas ang gastos ng mga negosyo kasi nga nagkakaroon ng inflation, nagmamahal ang mga materyales. Isa pa sa pwedeng maging negatibong epekto ng inflation is kawalan ng katiyakan sa ekonomiya. So, hirap magplano, hirap mag-invest, at iba pa. Sumunod, posibleng tumaas ang interest rate. So, kumbaga, mas mahal ang mangutang para makapagpagawa ka ng bahay, kotse at negosyo kasi mas mahal ang mga materyales. Pero kung meron man itong negatibong epekto, meron din naman itong positibong epekto. So, isa sa mga pwedeng maging epekto ng impression ay nahihikayat ang paggastos at pamumuhunan. So, mas ginagastos ang pera kaysa ito ay itago. Sumunod, lumalaki ang kita ng negosyo. Ibig sabihin, kapag mataas ang demand, so nagmamahal ang presyo, mas lumalaki yung income ng mga negosyante. Sumunod, mas madaling bayaran ang utang lalo na kung fixed ang interest. Kasi mas madaling bayaran. So, at doon na nagtatapos ang ating aralin. Meron ba kayong mga katanungan or naguguluhan ba kayo? Kung meron kayong mga katanungan, mag-send lamang kayo ng message para sa akin. So, natuto po ba kayong lahat? So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Bye!